Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po muli sa Daily Manna ng Church of God's Miracles. Once again, ako po ang inyong kapatid kay Cristo, Abby Canedo po, na minsan pa'y bumabati sa inyo ng pinagpalang umaga. Bago po ako magpasimula, hayaan niyo pong manalangin po muna tayo upang tayo po ay pangunahan ng banal na Espiritu as I speak throughout the sharing of His Gospel. Let us all pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Amang Banal, salamat po sa pinagpalang umaga na ito. Salamat sa buhay, sa hininga, sa kalakasan na patuloy po naming nararanasan mula sa iyo. Salamat sa provision of everything that we needed, Panginoon. From the basic need down to the everything that is listed on our prayer request, Lord. You are there to give us an answer. And Father God, salamat po, Panginoon, na sa araw na ito mahahayag muli ang iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, wag pong makapangiral ang sarili kong damdamin. Itago niyo nga po ako sa iyong napakakapal na presensya upang hindi ako ang mahayag, hindi yung kahinaan ko ang makita, hindi rin po yung kalakasan ko, bagkus yung kapangyarihan, yung kagandahan ng iyong salita as I speak and share your word. And Father God, I am humbling myself before your presence. Wala po akong kayang gawin apart from you. Kaya nais ko po, Lord God, yielded po ako, Panginoon. Sakop po ako ng banal na Espiritu as I share your word. And Lord, Holy Spirit, have your way. Ikaw po yung manguna. Whatever it is that you want to be shared, whatever it is that is in the heart of the Father, let it overflow in my mouth, Panginoon. Salamat, Lord. Let your mercy, let your grace, let your unending love manifest as I share your word. Let all the glory be unto you, Jesus Christ. In Jesus' name. Amen and amen. So once again, good morning po sa inyong lahat. Ang tema po for the month of February is favor of love. At marami na po tayo naringgan kasi even on Sundays, this is our theme. And before I tell my title, basahin ko po muna kung saan ko hahanguin po itong aking isi-share sa inyo about the favor of love. Actually po ako yung namamangha sa Lord kasi po may request ako sa Kanya na kung nakakapakinig naman po kayo before when I am sharing God's word, I always use persona in the Bible and lagi pong may particular character in the Bible. And I ask the Lord, pahingin namang tatlo. But as I go and meditate or as I ask Him what message to say, to send or to deliver right this moment, alam niyo po, wala pong nadadagdag, isa pa lang po. At lagi kong sabihin na, sana Lord man lang tatlo. Ayun, ganoon naman po tayo, pwede tayo maglambing sa Lord as we make our outline. And actually, ang galing po ni Lord kasi ginawa niya naman pong tatlo. And you will witness the entirety as I share the entirety of the sermon. Basahin po natin, sabi po dito sa Exodo 2 verse 10, sabi po, nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya'y tinuring na anak nito. Sinabi niya, iniahon kita sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. The title of my sermon is about the favor of love through the life of Moses. Ayan, so si Moses po ang ating pag-uusapan. He is the only person na in-impress sa akin ni Lord, and the Lord has answered my prayer. Kaya nga naging tatlong persona pa rin po. So pag-uusapan natin, ano nga ba yung pabor ng pag-ibig ng Panginoon? Kanino mo to talaga mararamdaman? O what avenue will you experience this kind of love? At alam niyo po ba, na alam ko po, sobrang daming paraan ng Panginoon. Kasi nga po, ang pag-ibig niya, kaya po ang pangalan ng ating Panginoon ay napakarami. Kasi nais niya po tayong katagpuin dun sa pangangailangan natin. If you need provision, He is the Jehovah Jireh. If you need healing, He is the Jehovah Rapha. Lahat, name it, from A to Z, He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. So whatever it is that you are looking for, that you are asking for from the Lord, let the favor of love of the Lord be manifested. Because Jesus is love, definitely. Sa Kanya po natin hihingin ang lahat-lahat. So as I go through, sabi po dito, the favor of love through the life of Moses. Favor of love. There is favor of love kapag, okay, first character na agad. Actually,
ang gusto ko po sana ay basahin. I know that all of us have idea kung ano po ang pinanggalingan ni Moses. Pero pwede ko pa rin po itong basahin sa inyong harapan. Just bear with me as I read in Tagalog po. Medyo mahaba lang naman, pero 10 verses lang po ito. Sabi po dito, Exodus 2:1-10. Please open your Bible if you have your Bible beside you. Sabi po dito, may mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng isang lalaki. Napakaganda ng bata kaya 3 buwan itong itinago ng ina. Nang hindi na siya maaaring itago pa, kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambok at pinahira ng alkitran upang hindi pasukin ng tubig. Pagkatapos, nilagay niya rito ang sanggol at inilagay sa talahiban sa may pampang ng ilog. Ang kapatid na babae naman ng sanggol ay tumayo sa di kalayuan upang tignan kung anong mangyayari. Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ni Faraon. Natanaw niya ang basket kaya't ito'y pinakuha niya sa isa sa kanyang mga katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabi, ito'y anak ng Hebreya. Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, kung gusto po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebreyang mag-aalaga sa sanggol na iyan. Sige, ihanap mo ako, sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang mismong ina ng bata. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, alagaan mo ang sanggol na ito at uupahan kita. Kinuha ng ina ang sanggol at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa. At siya itinuring na anak nito. Sinabi niya, iniahon ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya. Hallelujah. Doon po mag-run ang aking outline. The first person is walang iba po is yung mother. So, paano nga ba yung there is favor of love? Paano masasabing may favor of love sa kabuhayan or sa pagkatao, sa katauhan ng ina ni Moses? Sabi po doon, there is favor of love in letting go. In letting go. Sa buhay ng isang ina, hindi po madali ang mag-let go ng isang anak. Sabi po doon, as mentioned, magandang lalaki. Actually, wala namang bearing yun kahit maganda o pangit. Actually, minamahal po kahit may kapansanan, kahit may kahinaan. Mahal ng isang ina. You cannot give any criteria para mahalin ng isang ina ang kanyang anak. At sabi doon, paano malalaman, paano mararamdaman yung favor of the Lord from that kind of situation? There is letting go. But you know what? Salvation takes place after the mother let go of his son. Naisalba ang buhay ni Moses. Sa una, malulungkot ka. How will I let go my son? Kahit na bunso na to, kahit na meron na akong unang dalawa, hindi ko pa rin pipiliing ipamigay kahit bunso na ito. Pero sabi nga po doon, mararamdaman po natin yung pag-ibig ng Panginoon ang mag-suffice, yung enough, magsasatisfy sa ating puso kahit na sabihin niyang, anak, let go. That is the very instruction of the Lord, I believe. Kaya hindi kasi siya may iisip ng ina. Nalulutang ba ang anak ko sa basket na yun? Hindi ba siya mawawala? Hindi ba siya lulubog? Hindi ba siya... It's beyond her control. But surrendering and letting go of what God can do over your life, you will see salvation. And that is one favor of love that you can get from the Lord. Letting go. In mother's heart, actually, kaya ko po na-sample na sobrang bigat na nito kasi po talagang walang ibang sobrang sasakit kapag nawalan po ng isang anak. And in that particular situation, naramdaman pa rin po yung pabor ng pag-ibig ng Panginoon. Because later on, napaganda ang buhay ni Moses. Hindi nagkakamali ang Panginoon. Medyo irrational, medyo hindi mo mauunawaan. Bakit, Lord? Bakit kailangan ko pabayaan ang anak ko kung sinasabi mong maililigtas siya? Meron bang naliligtas kapag pinabayaan?
Alam niyo po, tayong lahat, if we surrender our life to the Lord, definitely salvation will take place. At alam niyo po talagang mas maganda yung magagawa ng Panginoon. Mas maibibigay niya sa iyo yung kaligtasang hindi kayang ibigay ng mundo. If we just let go of our old life and surrender at yakapin natin yung salvation na ipinagkakaloob ng ating Panginoon. Amen po. Sabi dito kasi Exodus 2 verse 3, nabasa na po natin, uulitin ko lang, nang hindi na siya maaaring itago pa, wala na, beyond, limitado ang tao. Sabi, kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahiran ng alkitran upang hindi pasukin ng tubig. Pagkatapos, iniligay niya rito ang sanggol at inilagay sa talahiban sa may pangpang ng ilog. Kahit nasabihin natin na mothers knows best, alam niyo po, God knows best what's for the best for us. Alam ng Panginoon, it's beyond what our thoughts, our imagination can fathom. Wala, hindi natin kayang arukin. Pero pag tayo po ay nag-let go at nag-surrender sa ating Panginoon, we can experience that kind of favor, that love that comes from the Lord. Amen? Amen? Pangalawang persona, the sister, yung kapatid. Sabi po dito sa Exodus 2:4, ang kapatid na babae naman ng sanggol ay tumayo sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. The favor of the Lord, there is favor of the Lord. There is favor of love from the Lord in waiting. Waiting. Nag-antay lang yung ate. Tumanaw lang sa di kalayuan. Sabi doon, there is beautiful hope. You will not miss the God's best. Alam niyo po, kapag nasa waiting season tayo, madami tayong naiisip. Ano kaya kung ganito na lang? Ano kaya kasi we tend na, parang ang tagal kasi ng answer ng Lord. Baka hindi talaga ako tutugunin ni Lord. Kaya gumagawa ka ng sarili mong strategy. But here we go, nakita po natin yung ate sa di kalayuan, tumanaw lang. Hindi siya nagsuggest ng kahit ano sa mami niya. Na ma, baka naman, ako na lang kaya ang mag-alaga dyan, mi. Ako na lang magdala, ako na lang ang mag-cater. Huwag lang sa ilog, nalulutang-lutang. No, she just waited. And if you are in your season of waiting, you have to trust the Lord for you to receive the favor of love of the Lord. There is that favor of love. Kasi po, masisavor mo yung kagandahan ng pag-aantay because you know full well na you are hoping for the Lord. Hindi ka lang basta nag-aantay na hoping for nothing. You are hoping for what the Lord is going to do over your life. Kaya po napakahalaga in your waiting season, savor it. And you will witness, you will experience yung grabing sarap ng pag-ibig ng Panginoon. Yung pabor ng Lord. Wala kang ginagawa, nakatanaw lang siya. Waiting on God's timing. Waiting on God's provision. Waiting on God's move. Iyon po yung mainam. And sabi po dun, even in waiting, you can still savor God's favor of love, as I have mentioned. And that only thing that you need to do is to wait upon the Lord. Hindi ka nag-aantay nang hindi ka nakarely sa Lord. Dapat tama po yung pananampalataya natin sa Panginoon. Amen? And lastly, mabilis po ba? Sabi po dito, is, in your weakness, the favor of the Lord, there is favor of love of the Lord in your weakness. Why? The particular person na una pa lang ibinigay sa akin ni Lord, si Moses. Bata siya nun. Cannot save himself. Kasi bata siya. At alam niyo po, sobrang humanga ako sa pag-ibig ng Lord bestowed upon this child. Why? Kasi po, kapag bata po, hindi mo siya pwedeng pigilan umiyak. Hindi mo siya pwedeng patahimikin for the longest time. Kasi iiyak at iiyak siya because that is his way of communication. Wala siyang ibang alam, hindi niya kaya pang mag-utter ng words. But the goodness of the Lord is there. Naitago po siya ng magulang niya for 3 months. Actually po, ang bata umiiyak po pagkasilang pa lang. Pero dahil gusto siyang itago, i-keep, para hindi po mapatay ng
ng mga kawal ni Paraon na itago siya for 3 months. Ang sabi na lang doon, hindi na lang kaya kasi lumalaki na po. Kaya po nailagay sa basket. Ang sabi po dito sa Exodus 2:6, nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya sa kanya at na kanyang nasabi, ito'y anak ng isang Hebreo. Alam niyo po, I believe it's not the heart of the princess anymore that is happening in that particular situation. Puso na yun ng ama. Nahabag siya. Anak siya ni Paraon. Dapat may galit din siya sa mga taga-Hebreo. Pero na-notice niya Hindi naman siya nagbulag-bulagan Hindi naman siya inosente Pero nagkaroon po siya ng habag. The favor of love manifested in that. Kaya inampon si Moses. At alam niyo po ang kagandahan doon, kung nabasa po natin kanina, nung nag-antay yung ate in the waiting time, nagkaroon ng opportunity. At alam niyo po yung nanay na nag-let go, siya pa rin yung nagpalaki sa anak. Siya pa rin yung nag-aruga. At ang sabi po dito, alagaan mo ang sanggol na ito at uupahan kita. Grabe yung breakthrough, alam niyo po. Nag-let go ka pero ibinalik sa'yo at may pagpapala pa, may provision pa, inupahan pa, binayaran pa. Ikaw na, anak mo na yung aalagaan mo. Pinagyaman pa, pinagpala pa. And that is the very reason why the Lord wants us to savor His love for us. Maybe hindi natin kayang arukin. Malungkot ka, bigo ka, rejected ka, naiwan ka ng minamahal mo sa buhay, lagi ka na lang bagsak, lagi ka na lang may hindi sapat ang buhay mo. Alam niyo po, may letting go, may waiting, may kahinaan. Saan kang season ngayon? Always acknowledge, may ginagawa ang Panginoon. We just have to depend on Him. We just have to have a faith that stands firm in Him. Faith that is founded in Christ. Because kung uuriin po natin bawat sitwasyon, hindi po natin talaga kayang arukin. Pero later on, if we trusted God, we will understand. Kaya pala to pinahintulot ng Lord. Kaya pinahintulot mag-let go para magkaroon ng salvation and provision. Kaya inalaw na mag-antay for you to be amazed. Na grabe, Lord, wala akong ginawa. May grabing move ka sa buhay ng kapatid ko. Hindi ikaw ang bumuhay. Nag-recommend ka lang. Diba? Ang ganda po ng transition. At kay Moses, sabi dito, it's the perfect love of the Lord that will cover every weaknesses that we have. Kagaya nga na sinabi ni Pablo, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that your power be made perfect in my life. Ang galing po nito, na in your weakness, His power is made perfect. And I believe, kasi po sa buhay ni Moses, even before he is in his mother's womb, I know, it is written in Psalms, na talagang kilala na tayo ng Panginoon. Kilala na tayo ng Lord. And we are fearfully and wonderfully made by our Lord, by our perfect Creator. At alam niyo po, nagpapasalamat po tayo sa Lord. Kasi po, ang buti niya. Kasi it doesn't end sa buhay lang po ni Moses. Sabi po dito sa Exodus 2:23-25, basahin ko po sa inyo. Pagkalipas ng mahabang panahon, namatay ang Faraon. Ngunit dumaraing pa rin ang mga Israelita sa patuloy na pang-aalipin sa kanila ng mga Ehipsyo. Narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala niya ang ginawa niyang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita niya ang kalagayan ng mga Israelita at siya'y nahabag sa kanila. Alam niyo po, napakabuti ng Lord kasi hindi lang po natapos sa buhay ni Moses yung favor of love. Nahabag siya sa kabuuan ng bayan ng Israel. At alam niyo po, yun po yung tinatanaw ng Lord. Hindi lang siya natatapos sa iyo, kapatid. Kaya nga, yung essence ng buhay, kapag pinapaglingkod natin siya, itinalaga natin siya sa Panginoon, nagaganap
ang nais ng Panginoon na mangyari hindi lang sa iyo, sa pamilya mo, kundi sa kanyang bayan. Kasi po, naggamit na instrumento ang buhay ni Moses to save his people. Amen? So, hindi lang dito ang tanaw. If we see the miracles of the Lord, if we see the hands of the Lord working in us, hindi tayo yung finish line. Hindi sa atin natatapos. Merong salvation for many. Amen? And ang galing-galing talaga ng Lord kasi kaya niya kinahabagan si Moses on that particular moment. Pwede kasing nawala na lang si Moses, inanod, natangay, nakain ng buwaya, ng shark, ng kahit ano. And natapos na yung, wala na. Pero may pagkakagamit kasi kay Moses. Kaya nga po sabi, even you're still in your mother's womb. Alam ng Lord kung paano kanya ipoprosper. At alam ni Lord kasi yung purpose mo. May pinaglaanan na sa iyo ang Panginoon. At dalangin ko po, as we go through in this life, nakita mo kung paano naranasan mo ang pag-ibig ng Panginoon. Iparanas mo yan sa mga taong nakalink sa iyo. Ipararanas kasi ng Lord sa lahat through you yung pag-ibig na naibahagi, na nakuha mo sa Panginoon. Amen? Amen. At dalangin ko po na alam naman po natin na Moses did not end up entering the promised land. I hope and I pray na hindi tayo paganoon. Na as we experience God's great move, the miracles after miracles, makasama tayo sa muling pagbabalik ng Lord. Hindi masayang yung pagpapagal. Kasi para hindi lang natin tanawin yung lupang pangako. Tayo mismo, we are to enter God's promises. God's promised land for us. Amen? Amen. I hope and I pray na nabuksan po ang ating puso, ang ating kung ang damdamin natin ay sobrang lugmok na, there is a reason, there is that purpose. Bakit pinahintulot ni Lord? May it be, God is asking you to let go, to wait, or andyan ka sa kahinaan mo. Savor His love. Magmamanifest yun. Trust Him. Have faith in Him. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. To God be all the glory. Let's close in prayer. Hallelujah. Hallelujah. Heavenly Father, you are so great, you are so good. Salamat po, nahayag po ang iyong mga salita. Dalangin ko, Lord, maselyuhan po ito ng banal na Espiritu sa puso ng bawat nakapakinig. At magamit po, mapaghugutan po namin ng lakas na hindi pa finish line, hindi pa end line, hindi pa end point, Panginoon. Na talagang hopeless na yung situation na meron kami. Because you want us, Lord, to truly enjoy your favor. The love that you want to bestow unto us in every situation that we are in. And Father God, tulungan mo kami na talagang mas hanapin ka po namin. Because in you there is fullness of joy. In you there is satisfaction. Salamat Lord, salamat po talaga. Sa iyo po ang pinakamataas na papurit pagdakila. Pasasalamat, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Have a blessed day everyone. Shalom.